Good day, I am Queen Erica Pasca from 3CR-A1-11 and I am going to briefly discuss the prevention of toxicity. And our objectives are, at the end of the lesson, the student must identify the types of poison. At the end of the lesson, the student must know how to first aid of it. Our first slide is, what is poison? Poison is the substance that cause death, injury, and harm to body. So, ibig sabihin, pag sinabi nating poison, sa Tagalog, ito yung lason na maaring maging sanhi ng kamatayan, injury sa katawan, at lalong-lalo na sa organ. Kasi merong different kind ng poison. At ito yun. 3 broad group. Number 1. Agricultural and industrial chemical drugs. So dito, pag sinabi nating agriculture, industrial, ito yung mga ginagamit sa mga industry, mga agriculture, katulad ng mga pesticide, mga pamamatay damo. So may mga instances kasi na hindi lang sa damo nakakaapekto ang mga pesticide na ginagamit. Nagkakaroon din ng mga namamatay dahil sa mga lason na ginagamit sa bukid. Ayan, kadalasan may mga namamatay nang dahil doon. Next, healthcare products. So yung mga ginagamit natin sa katawan, yung mga pampaganda, pampaputi, minsan may mga poison din na nalalagay dyan, mga chemical na nakakasama sa kalusugan, kaya nagkakaroon tayo ng sakit na poison sa ating katawan. Nagkakaroon ng komplikasyon. The next is biological poison. So, ito naman yung mga biological, para mga nakukuha na natin siya sa buhay. Kasi bio means life. Mga fungi, ganyan. Yan, maaring sa ating katawan. Next, general symptoms. So, ang mga general symptoms nito is yung feeling sick, diarrhea, stomach pain, dizziness, high temperature, chill o yung panlalamig, loss of appetite, and headache. So, ibig sabihin, kapag naramdaman mo to, may posibilidad na ikaw ay nalason. So, ito yung, gaya nga ng mga sinabi ko, yun yung mga general symptoms, yung mga kadalasan na nararamdaman na isang taong nalason. Next, there are 4 ways that can be poison a person. So, first, swallow it. So, yung mga pagkain, kadalasan, minsan kasi may mga instances na yung pagkain nagkakaroon ng chemical na hindi natin nalalaman sa hindi pag-iingat. So, yun, nakakain natin at pumapasok sa katawan natin at yun yung nagiging dahilan kung bakit tayo nalalason. Kadalasan yung minsan yung pesticide na iinom ng tao, nagkakaroon ng mga cases na ganon. So, next, absorbed through the skin. So, yun nga, yung katulad nung sa healthcare products, yung mga ginagamit natin sa katawan natin, maari tayong magkaroon ng skin disease nang dahil doon. Next, by injection. So, isa injection naman, kadalasan kasi, minsan kapag yung doktor, hindi niya alam na allergic, or yung chemical na yun masyadong sobra, o yung gamot na yun, i-inject niya sa isang tao, nagkakaroon ng poison doon. Next is by breathing. So, dito yung suffocation, yung sa usok, or yung mga tear gas, yan. Kind ng poison na nagagamit. Na nalalanghap ng tao, kaya siya pumapasok sa katawan. Next, ways on how eliminate poison in the body when conscious and unconscious. So, dito, sa unang picture, nakikita nyo, poison on the skin or sa clothes. Sa pagkaganon, kunyari, example, sa damit ka, sa katawan ka nalagyan. So, maari mo siyang sabunin, maari kang maligo para mawala yung nasa balat mo. Para matanggal, para hindi na kumalat. So, next is yung sa breathing. Sa mga conscious to, kung nahihirapan ng huminga yung isang tao dahil sa lason na napasok sa katawan niya, pwede mo siyang bigyan ng, kailangan niyang makalanghap ng fresh air. So, dali mo siya sa mayroong fresh air para maka-inhale siyang maayos, makahinga siya ng maayos. Next, sa mga unconscious naman, yung nasobrahan na talaga sa lason, nawala na ng malay,
at kailangan gumawa tayo agad-agad ng CPR or cardiorespiratory resuscitation para ma-revive natin yung isang tao. So, yun lang ang aking konting kaalaman about sa topic na to, at magandang araw. Salamat.